Sound check. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa and Happy Lord's Day. Sige po, inaanyahan ko ang bawat isa na tumayo. Batiin naman natin yung ating mga kapatid. At kung nanay yung makakamayan mo, batiin mo din ang Happy Mother's Day. Ayan mga kapatid, tayo ay magpupuri sa ating Panginoon sa araw na ito. At itong Lord's Day na ito mga kapatid ay ilaan natin yung ating mga sarili, no? Para sa Lord's Day na ito at buksan natin ang ating mga puso't isipan na i-receive yung blessing mula sa ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat, Lord God, lumalapit sa inyo ng may kababaan. Lord, sa umagang ito, amin pong idinudulog sa inyo, Panginoon, na samahan mo kami, Panginoon, sa pagbubunyi, Panginoon, ng inyong mga hinirang sa pagsama-sama namin, Panginoon, sa inyong pangalan, Lord God. Manguna ka, Panginoon, sa gawain ito. And we pray na pakalinisin niyo po, Panginoon, ang puso, ang isip ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang ma-receive namin, Panginoon, yung mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa amin. At magpatuloy kaming mag-rest sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Lord God. Sa inyo lamang kami mananahan, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, Lord God. Itinataas namin sa iyo ang lahat, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, patuloy tayong magpuri sa Panginoon at awitin natin, Come, O Sinner. Come, O sinner, come and see Christ the Lord upon a tree. See the crown of thorns adorn the King, who labors to breathe in agony. Come, O sinner, come and see what our God became to set us free. Come, O sinner, come and mourn, for He calls your sin His own. Do you feel the weight of justice, sir? He suffers the wrath that you deserve. Come, O sinner, come and mourn, for He bears the curse for all you've done. Oh,
this awesome scene where a Savior bleeds. Oh, the power of the love of God, come and stand in awe. Come, O sinner, come rejoice. Mercy fills this place of scorn, for he dies to save his enemies, that all draw near may know his peace. Come, O sinner, come rejoice. Through the death of Christ, death is destroyed. Oh, wonder of this awesome scene where a Savior bleeds. Oh, the power of the love of God, come and stand in awe. Sige po, makakaupo muna po at lahat. Tayo po ay magbabasa ng law at ito po ay sa Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 21. Ito po mga kapatid ay salitang pagbasa, no? Bilang pagpapaalala sa bawat isa sa atin. At ito po yung standard ng Panginoon, no? Na hindi kayang abutin ng mga corrupted people. So, ako po muna yung mauna. Sa verse 6, ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Kayo po? Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga, tulad ng ipinag-uutos ni Yahweh na iyong Diyos. Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, ikaw, ang iyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng inutos ko sa iyo, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Tayo pong lahat. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang kanyang sambahayan, bukid, alinang lalaki o babae, baka, asno o ang anumang pag-aari niya. So mga kapatid, laging paalala sa atin ng Panginoon na ito yung kanyang standard na hindi natin kayang abutin. At dito, ipinapakita na tayo ay makasalanan. So under the law, we realize how often we grumble, how easily we forget God's provision, and how prone we are to idolize comfort.
possessions, or success. This diagnosis leaves us convicted. We are not content and we are not thankful as we ought to be. The gospel, mga kapatid, however, declares the good news in Christ. We are given everything. Sabi nga doon sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak sa atin. No? Kasi hindi tayo makontento. Kaya nga, lagi tayong nagnanasa. Di ba? At yun yung hindi natin kayang masunod. Pero ang Diyos, ibinigay yung kanyang bugtong na anak para sa atin. How will He not also with Him graciously give us all things? Through Jesus, we are already rich with mercy, love, adoption, and eternal life. So, ibinigay sa atin yun ng Diyos. So, yung gospel, mga kapatid, shifts our hearts from scarcity to abundance. It frees us from striving and comparison. No? Hindi tayo nakukontento, kaya doon yung pumapasok yung ikino-compare natin yung ating mga sarili sa iba. So, yung gratitude flows naturally not from guilt or duty, but from the joy of receiving undeserved grace. Contentment grows when we see Christ as our sufficiency. No? Magiging kontento tayo sa buhay kapag nakita natin na si Christ ang lahat sa buhay natin. No? Kaya, yung law, pinapakita how discontent and ingratitude are rooted in sin. But the gospel assures us that in Christ, we have more than enough. So, ang result nito, mga kapatid, we become truly content and grateful, not by trying harder, but by resting in God's generous grace. Mga kapatid, tayo ay isa, kapag hindi tayo nakukontento sa buhay natin, doon pumapasok yung sin. No? Pero may mga bagay na kailangan nating ipursu, no? Pero yung discontentment na nahihiwalay ka na sa Diyos, doon na pumapasok yung sin, no? Pag hindi ka nakukontento at nahihiwalay ka na sa Diyos, walang gratitude. Kasi hindi mo maiisip magpasalamat sa Diyos kasi hindi ka nakukontento sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga ang paalala ng Diyos kay Paul, my grace is sufficient for you. So mga kapatid, ito ay nagiging dahilan ng sin, yung discontentment, na hindi tayo nakukontento. So, lahat tayo ay, yung iba sa atin ay dumadaan sa ganitong pagsubok, no? Kaya, anong gagawin natin? Lumapit tayo kay Christ. Sa Kanya tayo mag-rest. Sapagkat, siya yung nagtuturo sa atin kung paano tayo makontento sa buhay. So mga kapatid, inaanyahan ko ang bawat isa na yumuko at dumulog tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya ang ating mga kahinaan at magpasalamat tayo sa sapat at higit pa na ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin.
please all rise. At mga kapatid, sabay-sabay nating ipanalangin sa Diyos bilang pinagtagpo at pinag-isa ng Panginoon sa kanyang pangalan. At sabihin natin, Heavenly Father, we come before you humbled and aware of our sin. We know we fall short of your perfect standard, and there is nothing we can do on our own earn your favor. We thank you for Jesus Christ, for His sacrifice, His love, and His grace. Because of Him, we have taken us in. You save us not because we are worthy, but because you are merciful. Thank you for covering us with Christ's righteousness, for calling us your children, and for giving us a new life. Help us walk each day in your grace, to trust not in ourselves, but in what Jesus has done. Make us more like Him, and keep us close to you always. In Jesus' name we pray. Amen. Brothers and sisters, receive the assurance of pardon. In Hebrews chapter 4, 15 to 16, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. Patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Awitin natin whatever my God's ordained is right, and how vast the love of Jesus. Whatever my God ordains is right. In His love I am abiding. I will be still in holy dust and follow where He's guiding. He is my God, though dark my road. He holds me that I shall not fall. And so to Him I live it all, and so to Him I live it all. Whatever my God ordains is right. He never will deceive me. He leads me by the proper path. I know He will not leave me. I take content what He has said. His hand can turn my griefs away, and patiently I wait His day, and patiently I wait His day. Whatever my God ordains is right. Here shall my stand be taken. Though sorrow, need, or death be mine, yet I am not forsaken. My Father's care circles me there. He holds me that I shall not fall. And so to Him I leave it all, and so to Him I leave it all. Whatever my God ordains is right, though now this cup in drinking bitter it seems to my faint heart, I take it all unshrinking. My God is true,
comfort yet shall fill my heart, and pain and sorrow shall depart, and pain and sorrow shall Let's sing, My God is true. depart. My God is true, each morning new, sweet comfort yet shall fill my heart, and pain and sorrow shall depart, and pain and sorrow shall depart. Come gaze upon your Savior. Behold your great high priest. Draw near in awe and wonder. His cross has spoken peace. Come rest from sin and striving. Find endless stores of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every stain. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. So lift your eyes to Jesus. Arise from doubt and shame. His blood cries, it is finished. Our life is in His name. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. What now can separate us? Can death or pain or fear? We have this strong assurance. In Christ we've been brought near. And in His strength we'll labor. His promises are hope. Thus far His love has led us. His love will lead us home. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Sa Acts chapter 18, verse 1 to 6. After this, Paul left Athens and went to Corinth, and he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome.
And he went to see them, and because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that the Christ was Jesus. And when they opposed and reviled him, he took out his garments and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles." Brothers and sisters, marami tayong mga reklamo sa buhay, no? At isa sa ipanalangin natin na patuloy tayong i-guide ng Panginoon na lumakad dun sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin. Yung patuloy na pag-grow natin in faith, no? Ipanalangin natin yon, at ipanalangin natin yung ating mga kapatid na sama-sama tayong mag-grow, no? At isama rin natin sa ating panalangin ay yung eleksyon para bukas, no? Sapagkat sa ating bansa ay napakarami ng hindi magandang nangyayari, no? Napapabalita, maraming nagbubuwis ng buhay para lamang sa eleksyon na to. Sama natin sa eleksyon, sa prayer ito mga kapatid. And sama din natin sa prayer yung ating mga kapatid na nagmo-mourn sa kasalukuyan, no? Yung Judosio family, si Laika, sila Ate Gemma, tama ba, Pastor? Sila Ate Gemma, na yung kanyang kamag-anak naman, no? Si Laika, yung kanyang lola, tama? At yung Judosio, yung tatay nila, Brother JT. Isama natin yung mga kapatid. Kung paano sila nagmo-mourn, ganun din tayo, mga kapatid. No? Sabi nga, kung si Christ nga ay ipinadama yung kanyang pighati doon sa magkapatid na si Martha, no? Ganun din naman tayo, mga kapatid. Ay ipadama din natin yung ating pakikidalamhati sa ating mga kapatid na nawalan ng mahal sa buhay. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa awitan. Salamat, Lord God, sa mga binasa naming scriptures. Lord, we humbly come to you, Lord God. Dinudulog namin, Panginoon, ng bawat isa. Nawa, O Diyos, ay patuloy na lumakad, Lord God, sa way na kung saan, Lord, doon mo kami pinadadaan. Anumang sitwasyon, Panginoon, ang pagdadaanan namin, Lord God, dadaanan namin yon dahil kasama ka namin, Lord. Ginaguide mo kami, Panginoon, Lord God. Hindi po madali yung buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, pero Lord, dahil kasama ka namin, hindi kami matatakot. Kaya naman, O Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy na mamuhay, Panginoon, sa pananampalatayang inyong ipinagkaloob sa amin. Mamuhay kami ng naayon, Panginoon, sa inyong utos, sa inyong salita, Panginoon. Lord God. Hindi namin kayang abutin, Panginoon, yung standard mo, pero yung inyong bugtong na anak, Lord, inabot yun para sa amin, Lord God. Kaya naman kami, Lord, hayaan mo na bilang tinawag ninyo, lakaran, Panginoon, yung nilakaran din ng aming Panginoong Hesus. Hindi kami Diyos, pero kami bilang tinubos ng inyong bugtong na anak, Panginoon. Lalakad kami, Panginoon, ng naayon sa inyong kalooban, Lord God. Makontento kami, Panginoon, sa kung anong ibinigay sa amin ng inyong bugtong na anak. Lord, higit sa lahat, Panginoon, higit sa sapat yung buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa amin, Panginoon. Kaya, O Diyos, maraming salamat
sa paglingap mo sa amin, sa kuha mo sa amin, Panginoon, from darkness at dinala mo kami sa liwanag, Lord God. Kaya naman, O Diyos, hayaan mo na ang buhay ng bawat isa sa amin ay tahakin lamang yung landas na nais mong patahak sa amin. We pray also, Panginoon, yung election, Panginoon, para sa bansang Pilipinas, Lord God. From yung senatorial, Panginoon, hanggang sa local, Lord God. Ang dalangin namin na lukuban niyo ito, Panginoon, ng iyong pagsama, Lord God, upang maghari ka, Panginoon, sa Pilipinas, Lord God, upang maitaas lamang ang iyong pangalan. Lord, marami pong nangyayari sa bansa namin, maraming kaguluhang nangyayari, Lord. Yung iba, nagbubuwis ng buhay para lamang sa pwesto, Lord God. Yung iba, nababayaran, Lord, dahil sa kanilang gusto nila, sa kanilang pangangailangan nila. Pero lahat ng ito, Panginoon, lahat ng mga krimen, lahat ng mga ito, Panginoon, we know na hindi po ito nakaligtas sa inyo, Panginoon. Lord, sino man, Panginoon, yung nagbabalak ng kasamaan para sa bansang ito, Lord God, sawayin niyo po sila, Panginoon. Basagin niyo, Panginoon, yung kanilang mga balak, Lord God. Palitan niyo ito, Panginoon, ng tamang intention upang ang bansang Pilipinas na kung saan niyo kami tinalaga, Panginoon, ay makaranas ng pag-unlad, Lord God. Kaya, O Diyos, sa iyo namin ipinagkakatiwala yung butuhan, Panginoon, bukas. Dalangin namin sa bawat isa sa amin, Lord God, na mamili kami, Panginoon, ng naayon sa inyong kalooban, Lord. Sa nais mo, Panginoon, na aming isulat sa aming mga balota, Panginoon, yung tapat at may kakayanang gumawa, Panginoon, para lamang sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Dinadalangin din namin, Panginoon, na yung aming mga kapatid, Lord God, ay dumadaan sa kanilang pagdadalamhati. Yung Teodosio family, Panginoon, si Sister Laika, Lord, yung kanyang lola, na binawian ng buhay, Lord God, nasa Masbate po siya ngayon. Dalangin ko, Panginoon, ang pag-comfort niyo, Panginoon, kala Ate Gemma, Lord God. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagdadalamhati, Lord God. Kung paano yung inyong bugtong na anak ay nagdalamhati nang namatay si Lazaro, Panginoon, ipinapadama niya rin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa bawat nawawalan, Panginoon, na kayo ay nagdadalamhati, Panginoon. Dahil kayo yung aming Diyos na naiintindihan yung aming nararamdaman kapag nawawalan ng mahal sa buhay yung kaming inyong mga tinawag, Panginoon. Kaya, O Diyos, maraming salamat. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan, Lord God. Kaya, O Diyos, salamat ng marami. Patuloy niyo pong yakapin, Panginoon, ang bawat pamilyang ito, Lord God. At iparanas na ikaw lamang ang Diyos na makapagbibigay sa kanila ng comfort, Lord God. Salamat, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kapatid, patuloy tayo sa ating offering. At sa screen, yan po yung Paymaya at saka GCash ni Pastor Nick sa mga nais pong mag-send ng kanilang mga tithes and offering through e-wallet, ay maaari po kayong mag-send. No? Lagay nyo lang po kung para saan yung inyong isi-send. Panalangin natin yung ating mga offering. Father, we thank you, Panginoon, sa lahat ng provision na ipinagkakalob nyo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa trabaho, sa negosyong ibinigay nyo sa amin, Panginoon, sa anuman yung mga pinagkakakitaan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dahil hindi nyo po kami pinababayaan, Lord. Hindi nyo hinahayaan, Panginoon, na mawalan yung mga takala namin, Panginoon, ng hindi maubos, Panginoon.
kundi patuloy nyo kaming pinoprovide dahil ikaw yung aming provider na Diyos. Salamat, Lord, sa provision na ito. And we pray, Panginoon, para sa mga tithes and offering na patuloy itong magamit, Panginoon, to para sa ikalalawak, Panginoon, ng gospel, Lord God. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, maaari na po nating dalhin yung ating mga ikapo sa unahan. Para po sa ating announcements, mga kapatid, habang kayo po ay nagdadala ng inyong mga ikapo, yung atin pong service ay nagpapatuloy pa rin, no? 10 a.m. pa rin yung service natin. But before that, meron po tayong Sunday School. At yung Sunday School ay nag-start po tayo ng 9:20, no? Kaya inaanyayahan po natin yung ating mga teens, no? From 11 teens hanggang 20 teens. No, pwede. So, makipag-ugnayan lang po kayo kay Pastor Kyle para po sa kung papaano po tayo makaka-attend ng Sunday School. Si Pastor Kyle po at si Sister Cheska ang nag-handle nito. So, mga kapatid, so yun, patuloy tayo, no? Pagkatapos ng ating service ng 12 noon, magkakaroon po tayo ng lunch fellowship. At yung lunch fellowship po natin ay yung lunch fellowship po natin, mga kapatid, ay magandang maatinan, no? Kasi dito po tayo nakakapag share kung ano po yung ating mga natutunan, yung mga takeaways natin mula sa mga sermons na ating naririnig, no? And pagkatapos nun, 1:30, yung sa first Sunday ay ginagawa po natin yung ating members meeting. Ngayon, second Sunday, meron po tayo mamayang prayer meeting. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa mamaya na umattend para ipanalangin natin yung ating mga concerns at kung ano pa yung ating mga ipapanalangin, no? And then, yung third ay learning of songs, yung ginagawa natin at fourth Sunday, yung doctrinal classes. So, sige po, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Basahin po natin itong Confession of Faith sa Nicene Creed. Sabihin natin basahin, we believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds, light of light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made, who for us, men and for our salvation, and became incarnate by the Holy Spirit, and the Virgin Mary, and was made man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and buried. And the third day he rose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and he shall come again in glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. We believe in one holy Catholic,
and Apostolic Church, we acknowledge one baptism for the forgiveness of sin. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. So manatili po tayong nakatayo at sama-sama tayong patuloy magpuri sa Panginoon. Awitan natin, My God is all I need. Dark, dark is the valley, faint the light at my feet. But whatever may face me, my God is all I need. Bright, bright are the treasures life may offer to me. But whatever the pleasure, my God is all I need. He is my strength when I cannot go on, peace when all my power is gone. Hope, although the night is long indeed. He is my song, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. Brief, brief are my days here, soon my journey complete. But I look to my Savior, where God has met my need. Yes, He has met my need. He is my strength when I cannot go on, peace when all my power is gone. Hope, although the night is long indeed. He is my song, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He is my strength when I cannot go on, peace when all my power is gone. Hope, although the night is long indeed. He is my song, for He has rescued me. Joy, now He has set me free. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. Please be seated.
And since Sunday at ngayon ay kalimutan ko rin, Mother's Day nga pala. So, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. And nakalimutan kong batiin ang nanay ko. Yari ako sa kanya mamaya. Anyway, purihin ng Panginoon at darating na Lunes ay butuhan na at nawa sana ay sama niyo rin sa prayer yan na maging mapayapa at maging maayos. And we should vote na sa tingin natin o God's revealing us kung sino dapat iboto natin. At alam mo naman natin lahat yan ay hindi perpekto ang mga ating mga kandidato. And we trust God sa kanyang ibibigay sa atin at patuloy na pag-iingat sa atin. Puri ng Panginoon. Ang aking text ay magmumula sa Philippians chapter 4, verse 10 hanggang 23. Sabi dito, I rejoice in the Lord greatly that now at length that you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in need, but for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and in need. I can do all things through Him who strengthened me. Yet it was kind of you that you share my trouble, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increase to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. And then greet every saint in Christ Jesus. The brothers who are with me greet you. All the saints greet you, especially those of Caesar's household. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat sa mabuti mong balita na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat sa bawat isa na narito na iyong tinipon. Dito kami upang makinig ng iyong salita at patuloy na busugin ang aming mga kaluluwa at patuloy mo kaming paalalahanan ng iyong kabutihan at katapatan sa buhay namin. Maging wala man kami, meron. Muli maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Puri ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Itong letter na ito nang patapos na, tinapos na ito ng last na talaga ng Philippians. Nakita mo yung kanyang paulit-ulit na tema ng pasasalamat ni Paul sa church ng Philippians. Ina-acknowledge niya yung tulong na ibinibigay sa kanya. Sabi niya nga rito sa una, di ba? I rejoice in the Lord greatly now, and the length you have revived your concern for me. So, bakit na-revive? May time sa panahon yan, tumutulong ang Philippians, ang Philippian church sa kanya. May time talaga na hindi sila makapagpaabot ng support kay Paul. Something may nangyayaring siyang naging abala. Hindi mahirap yung panahon nila kasi ang kanilang ginagawa ay bawal. So, hindi ganun kadali kumilos panahon nila. Pero, willingly na gustong sumuport ng Philippian church. Sabi nga, kayo lang ang nag-partnership sa amin sa akin as a church. At nakita mo kung despite ng hirap at ng kanilang sitwasyon, ay willing pa rin magtumulong
simbahan sa Philippians kay Paul. At alam nila yung nangyayari kay Paul. Si Paul ay nakakulong. So, talagang isipin mo, bilang ikaw na kung tingin mo, kaya mo bang suportahan sarili mo, wala kang maigawang income, nasa loob ka nga eh. So, kinakailangan talaga. So, ito yung tulungan ng isang simbahan sa kanyang mga ministers. And ito naman talaga yung ang gawain talaga ng simbahan to ministers at to spread the gospel sa iba't ibang sulok ng mundo. At parang itong trabaho ni Paul na ginagawa niya ay isa siyang church planter. Nagplant siya sa church ng Philippi at di naman niya iniiwan. Nandyan, may mga tinrain siyang mga minister na iniiwan niya doon para magpatuloy sila sa kanilang gawain. At gumagala. So, hindi siya gumagala ng pasyal-pasyal lang. Actually, yung paggala niya, para siyang sundalo, yung isang paa niya ay nakalagay na sa isang hukay. Anytime pwede siyang mamatay dahil sa ginagawa niya. So, hindi madali. So, yung support sa kanya talaga, kailangan niya. Pero sabi niya naman, hindi naman sana nangangailangan ko at confident siya na alam kung tumutulong kayo sa akin, pero merong talagang pagkakataon na hindi kayo magagawa. So ang sitwasyon noon ay hindi rin iba sa panahon ng mga churches ngayon. May mga time yung mga churches na hirap din suportahan ng kanilang minister. So, sa sitwasyon hindi natin makontrol. So, ang tiwala natin ay sa riches talaga ng Panginoon, yung sa kanyang katapatan na siya ay ipoprovide niya pangangailangan. So ito ang naging tema ng buong ng text na ito. Sige. Umpisahan natin ano nga ba? Una, first part yung Paul acknowledging the support of the Philippian church in his contentment. So malaga ito, nabanggit na kanina ni Pastor Roel yung contentment. Sermon na yun eh. Joke na. Okay na yun. Joke na. Tapos na yun. Basahin natin. Sabi dito, I rejoice in the Lord greatly that now, the length you have revived my concern for me, you were indeed concerned for me. So, ini-recognize niya talagang may concern talaga kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala, sabi niya, kung hindi man kayo nakakapagbigay, hindi yan kawalan sa akin. At alam niya, he confidence na tutulong kayo sa akin. Kasi nga, but you have no opportunity. May nangyayari na hindi nila kontrolado kung bakit hindi sila makapagpadala. Sabi niya, not that I am speaking of being in need. Pero talagang in need naman talaga siya. Pero hindi siya nagsasabi na parang pipigain ko kayo ng in need. For I have learned, ito ang kanyang natutunan. For I have learned in what situation I am to be content. I know how to brought low, and I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance in need. I can do all things through Him who strengthens me. First, Paul learned to be content in whatever situation. Ito mahalaga nating tingnan, obserbahan natin. Bakit sinabi niya learned? Tayo mga tao, hindi natural sa ating makontento. Aminin man natin hindi. Lalo na itong mundo natin kung anong ino-offer sa atin, na tila sinasabi sa'yo, ay kulang ka pa. Hindi, sabihin sa'yo, yung buhay na hindi ganyan. Dapat ganito ang buhay mo. Dapat ganito ang standard ng buhay mo. So, di talaga makukontento. Siyempre, dapat na po protesta, di ba? Dapat ang sahod ay 1.5. Siyempre, pipilitin mo yun. Nakikita nyo kung hindi nyo pa aware dyan, mayroong isang dyan, na gano'n ang advokasya na ang sahod daw ng sinasabi niya, yung minimum wage ng living wage dapat ay 1.5. So maganda, no? Isipin ko sa manggagawa, maganda yun. Oo nga, 1.5 ka sa araw, buhay na yun. Pero isipin mo rin yung side na magbibigay sa inyo ng 1.5. Kaya niya ba yun? Isang katutak na taxes na kukunin sa kanya ng gobyerno, mahihirapan yun. So, di natin pag-usapan yung tungkol dyan, pero yun ang isang example. Ano pa ba? Yung mga gamit lang natin. Although talagang meron talaga tayong pagkakataon, may pangangailangan tayo na kailangan natin isang bagay. Kasi nga, ito yung nasa paligid natin ay pinupush tayo. Yung circumstances tayo, pinupush tayo.
So, may mga bagay talaga. So, hindi natural sa atin makontento. So si Paul, ano pa siya dati? Anong contentment niya? Sige, hinalang natin na babase na lang ako kung ano ang sinabi ng nasasalit sa Biblia. Si Paul ay dati siyang persecutor ng ng churches. At ang kanyang contentment ay makahuli siya ng mga Kristiyano. Yun ang kanyang passion eh. Makahuli siya kaya kung sinusuyod niya talaga ang bawat isang. Isipin mo, ganun ang kanyang passion ng panahon na yun. Kung hindi siya makontento na hindi maubos yung mga Kristiyano sa lugar na ito. Pero ngayon, anong ginagawa niya? Hindi siya tumitigil hanggat hindi na-spread yung salita ng Diyos. Paligid niya. Tingnan mo yung turn around na yun. So sabi niya, I have learned kasi nakaramdam ako ng paghihirap at nakaramdam ako ng sagana. Sa paghihirap niya, nagamit pa, actually, doon sa paghihirap, doon ka matututo talaga eh. Na makita mo yung limitation, but makikita mo yung greatness ng Diyos sa inyo. Kasi maghihingi ka talaga, iiyak mo talaga sa Lord yung mga needs mo eh. Yung pagiging abundance mo, medyo delikado ka pa nga doon eh. Ang feeling mo, magiging ano ka pa eh. Mayabang ka ba dyan eh, sa feeling mo. Ito dapat yung buhay, ganito. Tapos sabihin mo, I can do all things through Christ who strengthened me. Tandaan natin to, hindi ito. Ito yung text na mostly ginagamit ngayon. Maraming life verse itong gamit. People na feeling nila, ito yun, ang sarili nila. Pero ang nangyayari kasi minsan, ang nagiging highlight, kung hindi man natin napapansin minsan, ay yung I can do. At ang hindi napapansin, ang pinaka-importante sa text na yan, ay yung sino ang nagpapalakas sa'yo. That is Christ. Full reliant on Christ. Basahin natin sa John 5, verse 15. Mali yan. Sabi ko sa'yo, mali yan eh. John 15, verse 5. Tingnan mo, pag gumagawa ka ng sermon na puyat, buti na na-check ko ulit eh, may mga Bible ba kayo dyan? Yan. Iyahin nyo ako, wala rin akong sariling dalang Bible, nanghiram din ako, di ba? Joke lang. I do encourage you to have the Bible kung meron kayo, dalhin nyo. Sige, sa John chapter 15, verse 5 tayo. Bakit nasabi na importante, yung pinaka-highlight talaga dyan, yung true Christ? John 15, verse 5. Sabi dito, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, keep in mind on that. Kung ito ang life verse mo, I can do all things through Christ. Basahin mo ito. In John 5, in John 15 verse 5. So kasi nangyayari yan, na sa everything, feeling mo talaga, sa lahat ng gagawin, do it. I can do this. I can do all things through Christ who strengthened me. Kaya kung yung tipong na cram ka na sa pag-aaral mo, malapit ng inyong exam, hindi ka nakapag-review, sabihin mo na lang. Dahil sa sobrang confidence ka, I can do all things through Christ. Tandaan natin, hindi lahat ng ginagawa na sinasabi na kaya natin gawin ay magagawa mo. Tandaan natin yung context dito, sa text na ito, yung ginagawa ni Paul. Anong trabaho ni Paul? Yung kanyang ministry to spread the gospel. So, apart from Christ, you can do nothing. Kung sa bagay may mga ginagawa ka, be aware, talaga ba yung ginagawa mo yan ay for Christ o kung yung para lang talaga sa sarili mo? May gusto ka lang maipagyabang. Paano kung hindi mo kaya? So, ganun. So, lahat may maging maingat tayo kasi ang ating magiging tendency magiging mayabang tayo. Pero ang ating dapat titingnan dito sa text na yan is who is strengthening you. You have fully reliant on Christ.
sa lahat ng ginagawa natin. Pag inalis mo sa equation si Kristo, ang tawag lang dyan ay kayabangan. Always that. Maaari na dapat natin matandaan. Paul learned to be content in whatever situation. Isipin mo ang kanyang nangyari. Kung hindi siya nakulong, sa tingin mo, mare-reach out niya ang mga Romans, mga Romano, yung mga bantay. Hindi, ginamit yung sitwasyon ni Paul para magawa yung pinapagawa sa kanya. Isipin mo yun? Even though hirap siya, even though na ginuhulpi siya, nagagamit yun. Sabihin mo, ganyan ba kalupit ang Lord nyo? Grabe naman. Kasi minsan ang gusto natin, meron tayo. O nga naman, mas madali nga naman mag-ministry pag marami tayong resources. Ang bilis lang nun. Paano kung wala? Titigil ka ba? So pag wala na, tigil tayo. So saan ka nagre-rely ngayon? Hindi ka doon kay Christ. Nagre-rely ka doon sa resources na meron ka. So ang gagawin mo sa church, pipigain mo ngayon ang church. Magbigay kayo. So ganito ang nangyayari. So learn from Paul. Sabi niya, natuto akong magkontento kung kailan wala ako at kung kailan meron ako. So this is how he learned. Tandaan natin, contentment hindi natural sa atin. Contentment we are learned. Saan natin matutunan yan? Siyempre sa buhay ni Kristo. Yung ministry ni Christ, balikan natin. Wala akong maalala na merong tirahan si Christ habang siyang nagmi-ministry. Actually, wala eh. Parang gala lang sila, lumalakad lang sila pumunta sa iba't ibang lugar. Parang babalikan ko yung buhay ng Old Testament. Ang Israel ay nomad din sila. Wala silang sariling lugar. Palipat-lipat din sila. So, Christ living the life which ng buhay ng Israel kasi siya yung tunay na Israel. So, ganun din siya nung nang-ministry siya. Sabi niya, di ba, may nagtanong, gustong sumunod sa akin, tandaan nyo, yung fox wala siyang natutuluyan. Wala siyang, yung kanyang ulo ay walang mahihigaan. So, ibig sabihin, wala talaga siyang ibang nire-rely, kundi ang kanyang ministry ipinagpatuloy sapagkat ito ang pinagkaloob sa kanya ng kanyang ama. At nagtitiwala siya sa pamamagitan ng ito ay mag-glorify siya, mag-glorify niya ang kanyang ama. Isipin mo, ang ating buhay dati, lahat ng bagay na ito, i-glorify kita, Lord. Sa lahat ng meron ako. Yun ang offering mo, Paano kung wala kang i-offer? Tandaan natin, hindi niya kailangan yung ino-offer mo. Although, dahil sa pasasalamat mo, you offering everything you have na galing sa Kanya. Pero hindi yan ang nagpapa-please sa Panginoon. Only Christ, only the Son, ang nakapagpa-please sa Ama. So we have to rely on Him sa Kanyang ginawa. So kung meron ka man o wala, pwedeng mag-glorify ng Lord sa buhay mo. Kahit meron ka man o wala. So we have to learn to be content. And contentment, daan natin, sa panahon nila, sa first century, may isang mga katuruan sila, lalo na yung Hellenistic na katuruan, Stoicism. Kung saan ay ang contentment sa kanila, ang ibig sabihin, lalo sa mga Greek, ang contentment sa kanila ay self-reliant. Kumbaga, kaya mong makontento sa anong meron o kakayahan mo. Wala kang isipin basta sa sarili mo. 'Yun ang sinasabi nila na self-reliant ang dating doon. Pero ito ang contentment na sinasabi ni Paul. I-content kasi kahit wala siya, kahit na meron siya. Bakit? Sabi niya, dahil I can do all things through Christ who strengthen me. Kay Kristo. Doon sa nakarely, hindi sa kanyang sarili. Tatandaan natin yan,
yung kanyang buhay, yung kanyang nangyayari sa kanya, sigurado, pag tayo ang nakaranas nun, baka bibigay tayo. Lalo na sa panahon na ito. Isipin mo, makukulong ka dahil sa pananampalataya mo. At anytime, baka lagi kang nasa death row dahil doon. So, praise God, hindi natin, karamihan sa atin, hindi nararanasan ng ganyan. Pagamat may mga misyonaryo tayo na nagiging alanganid ang buhay din nila. So, also, sama natin sa prayer yung ating mga misyonaryo. Kasi alam natin na may hirap din ang kanilang sitwasyon. Ito ang pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Si Paul, sa model ng misyonaryo, na ginagawa niya ito, alang-alang doon sa pinapagawa sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, ang contentment ay hindi natural sa atin bilang mga tao kasi palagi tayong naghahanap ng kung anong mga bagay na feeling magkukontento sa atin. But Paul learned kahit walang-wala siya, at kung mayroon din siya. Learn to content and fully reliant on Christ. And pangalawa, the church partnership. Sharing in the burdens and trusting the God's provision. Hindi yung ipamamahagi mo yung problema mo sa bawat baga magtutulungan kayo para maayos yung problema. Hindi yung bibigyan mo yung problema mo yung mga kapatiran. Hindi ganoon na sharing ng burdens. Hindi mo siya ipapasa o ibabahagi, kundi magtutulungan kayo para maayos yung problema na yun. Sabi dito, yet it was kind of you to share in my trouble. Sipin mo yung anong trouble ni Paul? Nakakulong lang naman siya. Nasa death row lang naman siya. Makikipag-share ka ba doon? No. So ang kayang gawin lang talaga ng simbahan ng Philippine Church na mabigyan ng supply si Paul, at least meron siyang makain sa kanyang ginagawa. Kasi sa kulungan, wala naman siyang sahod doon, sigurado. Wala siyang pera. So ito yung pinasasalamat niya, to share in trouble. At ito naman ang trabaho ng bilang ng isang simbahan in partnership with yung ministry, lalo na kay Christ. Yung ministry, yung ministers, saka yung church member. And sabi niya, and you Philippians yourself know that in the beginning of the gospel, si Paul ang nagpasimula, kasi siya ang nagplant ng church diyan sa Philippians when I left Macedonia. No church entered into partnership with me in giving and receiving. So may truth bombs na binagsak si Paul dito. Ikaw lang, Philippian Church, ang nagpartner sa akin sa giving and receiving. So kailangan din natin sabihin yun para maintindihan din na kayo may pangangailangan. Except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Kahit dun sa may church sa Thessalonica, di ba? Pero pagdating sa Thessalonica, sino pang tumulong sa kanya? Church of Philippians. Siguro, pag nabasa siguro ang Church of Thessalonica nito, patay. Sorry naman po, gano'n na lang dating doon. Pero talagang may binagsak na truth bomb si Paul na dapat naman talaga niya sabihin. Kasi ito naman dahilan kung bakit mayroong simbahan. Kaya mahalaga kung bakit may ginagawa tayong class, membership class. May interviews tayo. Kung saan tinatanong din natin, you are willing to be partner o tumulong sa ministry ng simbahan. So yun ang isa sa dahilan kung bakit mayroong membership in church, kung gaano kahalaga. So yun ang dahilan kung bakit namin sinasabi yun. Kasi biblically yung ginagawa natin na kailangan ang kahalagahan ng church partnership o yung pagiging membro ng isang simbahan. Sabi niya, again, not that I seek the gift. Inulit niya yung sinabi niya doon sa una, no? Not I seek the gift, but I seek the fruit that increase to your credit. So ito yung fruit, increase your credit. So sa ikabubuti rin ng inyong simbahan itong ginagawa niyo para din sa inyo. So makita na namumunga kayo, hindi sa naglumalago kayo sa yaman, kundi by the fruit. Ano ba yung fruit? Na binigay ng Spirit sa kanila.
yung pagiging generous sa kanila. Generosity. Despite na nangangailangan din sila, they are willingly to help them. Pero hindi niya naman pababayaan yung simbahan. Sabi niya, I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts he sent. Sabi niya, a fragrant offering, a sacrifice acceptable, pleasing to God, and my God will supply every need of yours according to His riches. Sinabihan niya na, kung paano ako binibless ni Lord dito, kahit sa aking sitwasyon, gayon din ang simbahan, ibibless ka rin kayo ni Lord. At bibigyan sa inyo kung ano ang pangangailangan nyo. So, ito ang dahilan kung bakit kailangan natin mag-rely sa ating Panginoon. Hindi yung mga bagay na yan na ang i-rely natin yung kanyang generosity din sa atin. And my God will supply every needs of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God, the Father, be glory forever and ever. So, tandaan natin, ito ang sitwasyon. May katotohanan din sa atin. May time na meron tayo. Blessed, salamat tayo sa Panginoon. Nakakita niyo naman kung nandito pa kayo nung nakaraang week. Yung report. Paano tayo binilas ni Lord? Diba? Purihin ng Panginoon. Tingnan niyo na lang. Sobrang lamig na tayo. Diba? Hindi niyo napansin, may pangantong aircon na tayo. Praise God! So, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pero lagi din natin paghandaan din ang sarili natin na hindi anytime meron tayong ganyan. May darating na time, meron din problema na darating. So, sabi ni Paul, tulad sinabi, he learned to be content kung kailan meron siya o wala. So, gano'n din tayo, simbahan. Alam naman natin, may pangangailangan din tayo. So, hindi rin kinilamutan ni Paul na sinabihan sila na huwag kayo mag-aalala, yung Panginoon natin, sobrang yaman, ibibigay niya yung pangangailangan niyo according to His riches. The church, the gathered believers sharing each other's burden. Yun ang dahilan kung bakit tayo may church partnership. Hindi mo pagchichismisan yung burden ng isa, bagkos ay magtutulungan tayo. So na-discuss din sa church sa sa membership class natin kung paano tayo mag-share ng burden sa bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon to share one another. Sa panahon nila, yung kanilang tulungan, talagang ibinubuhos nila lahat ng ano namang meron sila ay binabigay nila sa church kasi doon naman sila talaga namumuhay doon sa kanilang community. Kung sino man ang may kakulangan, pinupunuan yon. Kaya hindi naman lahat sila para-parehong mayayaman at hindi naman sila para-parehong mahihirap. Meron namang nakakaangat sa buhay. So, i-share niya yung kanyang kakayahan o kanyang resources sa mga tao sa buong simbahan. So, ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Paul na yung sharing nila ng kanilang resources at wala kayong dapat itatangi. Kasi alam naman nila na mayroong mahihirap sa kanila. Yun ang sitwasyon nila ng panahon na yun. Sa atin, meron din ganitong sitwasyon na hindi naman lahat ng member ay meron talaga, may kakayahan. Sometimes yung mga members din tayo na walang-wala. Diba? Balik ulit tayo last week. Naalala nyo yung mga kwento, napaiyak kayo, no? Sipin nyo yung mga sitwasyon ng ating mga ministry din, lalo sa Pastor Reka. At time talagang walang-wala siya. Sabi nga, lumapit sa ating simbahan na alam naman natin tayo rin walang-wala. So nakakaano, di ba? Nakaka-depress yung ganong sitwasyon na lumala na ito ang isang partner natin bilang isang minister ay hindi natin maabutan ng tulong. Saan tayo magtitiwala ngayon? Kung sino ba ang nagbe-bless at nagpapatuloy na tayo ay nanatili dito? Hindi dahil sa grasya ng ating Panginoon. Nandun lang tayo. So we pray for that. We rely on Him. So may mga bagay talaga na nangyayaring ganun. So ito ang kahalagahan kung bakit kailangan natin maging miyembro ng simbahan. Dahil may mga kapatid tayo na mayroon ding talagang pangangailangan at nagkakataon na walang-wala talaga siya. Ito ang dahilan kung bakit tayo magtutulungan. Sharing each other's burden.
At ito ang ating dapat panindigan at pagkatiwalaan. God will not forsake His people, so we can trust His provision. Tandaan natin, hindi niya talaga pababayaan ang kanyang tupa. Anong dahilan kung bakit tayo tinipon, di ba? Yun yung dahilan kung bakit tayo tinipon sa Kanya. Kasi, di ba, yung si Christ, nakita niyo yung mga tao na nung namatay na si John the Baptist, kalat na yung kanyang mga miyembro eh. Di nila alam kung saan sila pupunta. Nakita niya, yung tinipon ni Christ, yun ang tinawag niya. At nakita niya, yung kanyang naramdaman, yung compassion sa kanila. Sabi niya, dalhin niyo sila sa akin at papakainin ko. Pakainin niyo sila. Yung pala yun ang yung ibig sabihin ni Christ, nabubusugin ko sila. So, hindi natin kailangan mag-alala sa mga bagay na yan. At tayo patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit nagpapatuloy tayo sa ministeryo. Kasi ito man ang dahilan kung bakit tayo nagkatipon. Our ministers, mga pastors natin, ay nag-aaral para sa salita ng Diyos to share with, para maibahagi sa inyo. At tayo naman bilang mga miyembro, ganoon din tayo. Tayo ay patuloy na sinusuportahan din natin yung ating mga minister. Kasi kung ganyan lang naman, parang pahihirapan mo, ang hirap naman talaga. Pero alam naman natin na ang ating sitwasyon ay hindi natin kayang kontrolin. So, we have to help one another. Ito ang dahilan. Ito ang ating bakit tayo nagre-rely sa kapangyarihan ng ating Panginoon. The power of the gospel that gathers His sheep who are outside of His flock. Kumbaga, to minister sa mga hindi wala pa rito. Kasi sinabi niya naman, 'di ba, ni Kristo, may mga tupa pa akong nasa labas ng aking kawan. At ito ang dahilan kung bakit binigyan ng command ni Christ ang kanyang mga disciple to be the witness till the ends of the earth. Kasi alam niya, may mga tupa pa ako nasa labas ng aking kawan. Sabi dito sa dulo, sinama ko na kasi konti na lang to, pero connect naman, sabi niya, great and every saint in Christ Jesus, that the brothers who are with me, sino kasama niya? Greet you. Saan siya uli? Nasa kulungan siya, di ba? So, sino kasama niya doon? Mga preso sa kayong mga bantay nandun. All the saints greet you. Saints na rin sila. Those of Caesar's household. So, kasama na sila. Isipin mo, kung hindi nakulong si Paul, may mga tupa pala ni Kristo doon sa household ni Caesar. So, hindi natin alam kung sino ang membro ng Invisible Church. So, ang ating gawain lang to spread the gospel. At alam naman, di ba, sabi naman niya, alam ng aking mga tupa kung ano ang sino ang boses ko, kilala ng aking tupa, at makikinig sila at lalapit sila sa akin. So, hindi tayo magre-rely na dahil sa kakayahan natin, ang galing natin mag-preach, isa-isang preaching, tulog lahat, hindi ganoon. Isa-isang preaching, makakapagpamembro. Hindi dahil sa galing ng aming pagsasalita, kundi dahil sa truth ng gospel. Hindi nila kayang gawin yun. Kahit anong sabihin na maraming gustong pinapatay nga sila dahil sa pag-spread nila ng gospel. Sipin mo yung ginagawa ni Paul. Pero hindi yun na nagpigil sa kanya kasi alam niya yung katotohanan ng hawak niya ay totoo. At sino mang makinig at ang mga tupa niya ay makikinig sa salita ng kanya, ng shepherd, hindi si Kristo. So nakinig, nakarating ang gospel sa household ni Caesar's household. Yung mga Romano yan. Ito yung mga Romano na humahunting at pumapatay sa mga Kristiyano. Isipin mo, meron palang mga tupa si Kristo doon. Diba? Pwede mo na silang ituring na mga kambing eh. Mga kalaban to ng mga Kristiyano kasi sila yung humahunting. Pero nung marinig nila yung salita ng Diyos, nanampalataya sila. Ibig sabihin, tupa rin pala sila ng Kristo. So, hindi mo alam eh. So, anong gagawin mo? So, hindi ka pwedeng mag-judge, hindi ito tupa ni Kristo, sigurado. Mamimili ka ngayon kung sinong sisyaran mo. Hindi makikinig to. Pipiliin mo lang yung talagang mukhang may kakayahan to. Sisyaran ko nga. So, may ganun pang dating yun, ano? Pag yung mahirap na mahirap, parang ayaw mo lapitan.
Pahirap lang ito sa simbahan. Totohanan lang, may nangyayaring ganyan. So maraming churches na kanilang focus on prosperity. So sino ang isasama nila dyan pag prosperity gospel? Sabihin nila, mga kapatid, hindi yan buhay na binigay sa Diyos. Mas malaki ba yan? Isipin mo ang gano'n ang sinasabi sa inyo. Isipin mo anong buhay na pinagkaloob ng Diyos na ginawa ng Panginoon sa Kristo. At ang buhay ng mga apostles ay malayo talaga sa sinasabi nila. So hindi mo talaga ako mapapabilib sa mga prosperity gospel. Kasi so tingnan mo lang yung buhay ng mga apostles sa panahon. Lumaman ba sila sa ministry yung ginagawa nila? Hindi. Nagpapatay nga sila eh. Diba? Sasabihin mo, dapat sa loob ng sinumang taon, may kotse ka na. Hindi, sasagasaan ka namin. Pero anyway, nangyayari yun. So we have this gospel na panindigan natin. Tandaan natin, maaaring pa na may pagkakataon ng simbahan ay naghihirap. Hindi natin aalisin yung ang katotohanan na yan. May panahon na tayo ay nagiging sagana. Ang ating respondent to thank God sa kanyang ginawa, sa kanya dahil siya ang nagagawa nito. Kahit sa kahirapan, kayang mag-ministry. Actually, minsan sa kahirapan, hindi yung ministry mo dyan. Talagang lalapit yung mga tao eh. Mananampalataya ka lang. Isipin mo ito, simbahan na ito. Nabutan ko ng simbahan ng pastor dito. Sa mga hindi pa nakakalam. Ang bakod na yan, ano ang bakod yan dati? Kahoy lang. Yan, malambot na kayo. Pag yung kahoy na, pag binubuksan mo, masama buong bakod. Inuyo ko rin. Yung magkabali ito, itutulak mo ganun. Masama yung bakod pa, inuyo ko rin. Tapos lupa lang yan. At nagtsatsaga lang. The grace of God, tingnan mo naman yung ginawa para sa atin. So, hindi lahat sagana, hindi lahat ay maayos. Pero, nakita natin ang katapatan ng Panginoon sa simbahan. So, praise God on that. Maski sa ating preaching, simula tayo sa mga ganung bagay, ay ito, nakarating tayo na ito yung katotohanan na dapat natin ibinibigay sa ating mga miyembro sa atin. There's the power of Christ. The gospel reaches out even to those who seems to be unlikely to believe. Minsan ganun tayo, namimili tayo ng sinasashare natin. Pero sometimes, kahit hindi mo sinasadya, nakapag-share ka. Minsan sila na yung nag-i-initiate eh. Ako, actually, dahil sa personality ko, hindi ko talaga kayang gawin yun na nasasadyain ko. To be honest, ganun ako. Pero I'm willing to learn from God. Kasi may mga bagay talaga na hindi ko kayang gawin. At alam ko may limitasyon din God. Pero praise God, sa ibinibigay ko lang kung ano yung pwedeng gawin at ibibigay ko lang ang sa tingin ko yan, nasa kakayahan ko. Hindi ko naman kailangan i-push yan sa sarili ko. Kasi alam ko, praise God, hindi ko ma-imagine na nakatayo ako dito sa harapan niyo ngayon. Actually, isa akong nuknukan ng mahiyaing tao. So praise God sa kanya ginawa sa akin. Ganun lang talaga. So hindi mo talaga akalain na minsan may mga tao na sa tingin mo ay hindi magiging Kristiyano to. Parang hindi ka makakapaniwala. Tanungin mo lang yung mga kamag-anak mo, no? Na kung maniwala sila naging Kristiyano ka. Diba? Sila pa lang eh. So, ganoon talaga. Totoo yun. So, ang ating trust talaga to spread the gospel, and we are trusting the truth of the gospel na may kapangyarihan yan to convert. Sabihin mo lang. I-preach mo lang. Hayaan mo ang Holy Spirit na mag-work sa kanila. Hindi dahil yan sa kakayahan mo mag-preach, hindi yan sa karisma mo kung meron ka man. Hindi, dahil yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo at ang katotohanan ng gospel. So we have to learn from the truth na binigay sa atin ni Paul.
Contentment is not natural to us. Sige, next slide tayo. Natural in us. And Paul learned it from Christ. In his full glory and majesty, but he emptied himself by taking a human form. Tandaan natin ginawa ng ating Panginoon Kristo. From the full glory of God, in full majesty, he take the form of the human. In ginawa niya, he emptied himself. Naalala niyo yung sermon ni Pastor Nick ng last week? He emptied himself. So from full to nothing. Ginawa yan ng Panginoon sa atin to minister to us. Isipin mo, hindi siya nag-minister to be a fully God. Actually, but he minister us bilang human, like to be with us. But alam naman natin na hindi nawala ang pagka-Diyos niya. But he assumed, he take the form of a human to empty himself just to minister to us. Yun ang kanyang ginawa. So dito na-learn ni Paul kung bakit siya, he said na, I can do all things through Christ who strengthen me. Kasi nga, yung Panginoong Kristo nga, from fully God, fully majesty, he humbled himself and emptied himself para sa atin. Yan, for being full to empty just to share with our humanity his great love and mercy, he offered his body to be broken for us who believes in him. He shared his body. So as a church, we also sharing the burdens. Yung Panginoong Kristo nga ibinahagi niya yung kanyang katawan sa atin. Ano pa tayo bilang simbahan? Ito ang dahilan kung bakit niya ginawa ito. To learn from him. Diba sabi niya? And it was impossible for us to save ourselves. And only Jesus Christ can save us. And that's the power of the gospel to save. So, ni-reach out ni Paul ang mga imposible. At sa tingin mo talaga hindi mananampalataya ito. Yung mga Romano. At tayo, nakarating sa atin yung gospel dahil may katotohanan at may kapangyarihan ng gospel. Ito ang patunay kung bakit ng kapangyarihan ng gospel ay nakarating sa atin. Dahil walang kapangyarihan yun, nanatili lang doon sa lugar nila, sigurado yun. Tandaan natin, pero may question ka rin, bakit yung mga mismong Hudyo ay hindi nanampalataya na nagtiwala? Doon yung pinapakita talaga na meron talagang nagre-reject. Pero tingnan mo naman, yun na nga nakakapagtaka. Sila mismong mga Hudyo, sila mismo yung mga tinawag na Israel, ay siya pang hindi nanampalataya. At ito pa yung nanampalataya, yung nasa labas pa ng Israel. Pero tama naman sinabi ni Christ may mga tupa pa ako sa labas ng aking kawan. Yun pala yung ibig sabihin niya nun. Sa labas ng aking tawan. So tayo yun. We are outside his ship, ng kanyang kawan. So kailangan niyang i-spread. Tandaan natin, ang ministry niya na fully realized talaga doon sa panahon kung saan sila hirap na hirap. Nag-spread ang gospel dahil pinipersecute ang mga mananampalataya doon sa Jerusalem. So sabihin mo ganyan ba kalupit? Kailangan niyang takutin yung mga mananampalataya niya para kumalat. Ganun ang nangyari. Pinapakita lamang in any situation, kung anumang sitwasyon, maging pangit man ito hindi, nagagawa ito ng Panginoon na pamaraan upang maibahagi ang kanyang salita. Ito ang dahilan kung bakit umabot sa atin ang gospel. Pangit lang kung i-imagine natin paano ba nakarating yung, sabihin na natin yung Roman Catholic, siyang nakarating sa atin. Pero kasama na yun bagamat hindi siya perpekto, pero nagamit yun para mapadali na ma-spread yung Christianity sa ating bansa. Dahil sa mga Kastilang dumating sa atin.
Ang kanilang purpose naman talaga is to magkaroon ng dominance talaga. Kasi ang labanan ng panahon na yon, ng Magellan, yung trade eh. Kung sino mas maraming trade, yun ang makapangyarihan ng panahon na yon. Nagkataon lamang na naligaw si Magellan na napunta sa atin. Isipin mo, naligaw lang yun. Hindi naman talaga tayo pupuntahan nun eh. Naligaw lang. So ganito ang kapangyarihan ng gospel. Bagamat minsan pangit tingnan, pero dumating din yung mga after the Reformation, nagkaroon ng counter-reformation, kaya nagkalat din sila ng kanilang doktrina, yung mga Katolik. Pero dumating yung Reformation. So mga ganitong pangit na sitwasyon, naging pamararaan ng Diyos upang ikalat yung katotohanan niya. So hindi natin talaga mailagay sa isang lugar lamang kung paano ba nakarating yung gospel sa atin. Pangit man o hindi, basta we praise God, yung dumating sa atin ay narito na at ito na ang ating pinanampalatayaan. Ito ang kapangyarihan ng gospel. The gospel to save. At yan ang dapat nating pananampalatayaan. Maraming salamat yan. And in conclusion, we can only find true contentment in Christ who offer us rest. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagtipon dito. Hindi tayo narito dahil Sunday ay ilang pahinga. Ito ang tunay na pahinga. Dito tayo makukontento, dito tayo bubusugin ng kanyang salita. It's only we can find rest in His church. We as a church share each other burdens because Christ did not only share with us, but He carried the whole burden of our sins. Isipin mo yun ha. Hindi niya lang nag-share yung burden natin. Yung burden natin ay kinuha ng Panginoon. Buong-buo, binuhat niya yun. Isipin mo, so ano ang dahilan hindi ka magtitiwala na hindi niya i-carry yung gayong burden na meron ka ngayon? At itong dahilan kung bakit tayo may simbahan. To share each other burdens. And our Christ carried the whole burden for us. And then we have the gospel who has the power to save. This is how bakit tayo ay narito at dapat natin pagkatiwalaan ng gospel. At maraming salamat sa kanyang katapatan at kabutihan. At tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong katapatan at kabutihan na binagkaloob mo sa aming Panginoon. Alam namin, simbahang ito ay patuloy mong pinagpapala. And we praise God, nakarating kami ng mga ilang taon din. 19 years, Panginoon, ang iyong katapatan, hindi namin matatawaran. We have up and downs, pero yung truth at ang iyong gospel ay may kapangyarihan. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga ginather mo na nakikinig ng iyong salita. At alam mo, Panginoon, na matututo lang kami makontento, hindi dahil sa aming kakayahan o nung meron kami, kundi meron kaming Kristo na siyang nagbahagi din ng burden. Hindi lamang nagbahagi ng burden namin, kundi binuhat ang buong burden ng aming kasalanan sa cross. Maraming salamat, Ama, at ito ang patunay na ang kanyang gospel ay nagbibigay ng kaligtasan. At tunay kaming iniligtas ng aming Ama sapagkat kami ay walang kakayahang iligtas ang aming sarili. Muli, Ama, kami patuloy nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Please all rise at awitin natin ang response songs, Be Thou My Vision. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all
Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy dear child. Thou in me dwelling, with thee reconciled. Be thou my breastplate, my sword for the fight. Be thou my dignity, thou my delight. Thou my soul's shell, thou my high tower. Raise thou me heavenward, O power of my part. Riches I heed not, nor vain empty praise. Thou mine inheritance, now and always. Thou and thou only first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Please be seated. Mga kapatid, as conclude itong service na ito mga kapatid, sa ating communion. Isang paalala na itong communion na to ay remember sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay sa cross ng Calvary. Yung kanyang body and blood ay ibinigay upang tayo ay i-reconciled sa kanyang. At that's the gospel, mga kapatid. Yung gospel ay yung birth, perfect life of Christ, kasama yung death and resurrection ng ating Panginoon. So, tinatawagan ko po yung ating mga pastors para ibahagi yung ating elements para sa ating communion. Ito'y pagpapaalala na sa ating pagkain at pag-inom ng elementong ito, mga kapatid, ay pinoproclaim natin yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus at hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Pero, mayroon itong warning. Whoever therefore, verse 27, eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. So, ang gagawin natin, examine himself. Then, and so eat of the bread and drink of the cup, for anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. So, mga kapatid,
Meron na po ba lahat? Sige, ito yung time na alalahanin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Calvary to para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, no? At yung response natin, mga kapatid, doon sa narinig natin kanina na itinuturo, yung gospel. At yun yung ating Panginoong Hesus. Kaya naman, magkaroon tayo ng silent reflection. Sige po, tayong lahat ay yumuko. Please all rise. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po nating inumin ang katas ng ubas na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat sa katawan at dugo na nabayubay sa cross ng Calvary. Ito'y pagpapaalala sa amin, Panginoon, kung gaano kami makasalanan, kung gaano yung puot ng Diyos na dapat sana'y aming tatanggapin. Pero ikaw yung bumuhat nun, Panginoon, para kami ay reconciled, para maranasan namin yung adoption, para maging belong kami dun sa family ninyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hindi mo ipinaranas sa amin yung puot na yun, Lord God. Dahil walang sino man ang may kakayanan para tanggapin yung puot mong yun. Pero ginawa yun ng inyong bugtong na anak. Ikaw din, Panginoon, ang nagpadala nito, Panginoon, para sa aming kaligtasan, Lord God. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon, sa biyayang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. So mga kapatid, magkaroon din tayo ng pag-reflect. Mula sa umpisa hanggang sa narinig nating sermon. Kung paano nag-minister itong Lord's Day, itong service na to, sa buhay ng bawat isa sa atin. Sige po. Panginoong Diyos, sa mensahe na aming narinig, maraming salamat. Sa mga awit na aming inawit, Panginoon, salamat, Lord God. At sa mga scriptures na binasa namin, Panginoon. Salamat dahil ito'y nakapag-minister sa amin, Panginoon, kung paano kami magre-rest sa inyo, Lord God. Ang aming dalangin, Panginoon, sa pagpapatuloy
ng Lord's Day na to hanggang sa mamaya, Panginoon. Ang aming dalangin, bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa sa amin para makapagpatuloy, Panginoon, na mag-gather, Panginoon, kami bilang mga magkakapatid sa inyong pangalan, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ang nawa, Lord, ay lahat ng aming narinig, Panginoon, ay patuloy na aming malakaran, Lord God. Dahil ito yung nais mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman, O Diyos, sa iyo namin, binabalik ang lahat, Panginoon, ng may pagpapasalamat, Lord God. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Everybody say, Amen. God bless po sa bawat isa and Happy Lord's Day.